di lang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ito po ang parang huling gabi ng Poong Jesus Nazareno dito po sa inyong komunidad, dito sa inyong parokya. At simula pa noong unang araw ng pagdalaw ng Poong Nazareno, siya po ay lumibot na sa iba't ibang kapilya na nasasakupan ng parokya ng Del Pilar. Kamusta po? Mabuti naman. Naniniwala po ba kayo na kayo ay pagpapalain ng Poong Jesus Nazareno? Yung gusto pong pagpalain, pumalakpak nga po. Pero siyempre, yung pagpapala, hindi lang po yan basta babagsak sa inyong harapan. Hindi lang yan basta biglang lilitaw dyan. Ang pagpapala na ibinibigay ng Poong Nazareno, pinagtatrabahuhan, pinagsisikapan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. Kasi mahirap yung aasa lang natin sa Nazareno, aasa lang natin sa paghawak sa Kanya, sana tumama ako sa loto, sana yumaman ako para mapataas ko na yung bahay namin na taon-taon lumulubog sa bawat baha. Pinagsisikapan. Nawa sa pagparito o pagdalaw ng imahin ng Poong Nazareno ay mas tumanim sa isipan natin yung kanyang mga iniiwang mga mensahe. Bukod po doon sa pananampalataya at paniniwala natin na mapaghimala ang imahe ng Nazareno, dahil totoo naman po, walang nabigo, walang lumapit sa Nazareno na binigo niya.
Pupwedeng nagtatagal lang ang sagot sa hinihingi mo, ipinagdarasal mo, pero walang nabigong lumapit sa Nazareno, lalo tigit taglay mo ang pananampalataya. Pero doon nga po, importante, maalala mo at huwag mong kakalimutan yung mensahe na iniiwan niya at ibinibigay niya sa atin sa bawat araw na kanya pong pamamalagi dito. Tingnan po natin, para sa araw na ito, no? Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Nazareno. Tinatawag ka pa lang, ha? Hindi ka pa kukunin ng Nazareno, ha? Tinatawag, magkaiba yung kukunin ka na ng Nazareno. Doon sa tinatawag ka ng Nazareno, ibig sabihin, tinatawag ka, mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Mayroon ka pang misyon. Gaya nga ng narinig natin sa Ebanghelyo, sabi niya doon, no, mayroon siyang mga tinawag na sumunod ka sa akin. Pero sabi nung isa, teka po muna, ililibing ko lang yung aking patay. Yung pangalawa naman, sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pero ang sabi niya, teka, uwi muna ako, magpapaalam ako sa amin. So, ano bang pwede natin mas makuha dito, no? Kasi ang bawat isa sa atin, anuman ang ginagampanan natin sa simbahang ito, lahat tayo ay tinawag at patuloy na tinatawag ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ang sa inyo, pero ang malinaw, bawat isa sa atin ay mayroong gawain, mayroong misyon na dapat nating simulan. Pero katulad ba ng mga tinawag sa Ebanghelyo, ano ang dahilan mo para magpaliban? Para sabihin, para bang, ano ang mga nagiging dahilan o nagiging hadlang para sabihin mo, yes Lord, sige po, susunod ako ngayon na. Uy. Umubol lang ako. Nakakakaba pa rin kayo, no? Di ba? Anong dahilan mo para hindi ka sumagot o tumugon sa panawagan ng Diyos? Ulitin ko po, no? Hindi siya pumunta dito para magpa-picture lang. Hindi siya pumunta dito para himasin. Nagpunta siya dito kasi iniimbitahan ka, inaanyayahan ka, tinatawag ka ng Nazareno. O pwede sigurong tinatawag ka ng Nazareno para maglingkod sa bayan. Tinatawag ka ng Nazareno para maging mabuting asawa. Tinatawag ka ng Nazareno para maging mabuting anak. Tinatawag ka ng Nazareno para maging madre. Tinatawag ka ng Nazareno para maging pari. O kaya maging lay minister. Maging lektor, maging choir. Tinatawag ka, pero ano ang dahilan mo na nagiging hadlang para tumugon ka sa Diyos? Kasi mahirap naman, bakit ka ba nandito? Kasi may hinihingi ka na naman sa Diyos? May ipinagdarasal ka na naman na gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos? Ang buhay ng tao, hindi lang tungkol sa hinihingi mo sa Diyos, kundi kung ano ang nais ng Diyos na ibigay mo para sa Kanya, para sa gawain ng paglilingkod. Malinaw po ba? Sigurado? Habaan ko pa. Kaya tingnan natin, no? Ipinagdiriwang natin ngayon at ginugunita natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Si San Francisco ay mula sa mayamang pamilya. Solong anak yan. So, ibig sabihin, tagapagmana ng kanilang, yung business ng kanilang pamilya. Namuhay ng marangya, sagana. Maraming babae kung tutuusin. Kasi talagang may pera eh. Guwapo pa. Pero narinig ang tawag ng Diyos. At ano ang ginawa? Ano ba yung humahadlang sa kanya para tuluyan niyang
maibigay ang kanyang sarili. Lahat ng material na bagay na mayroon siya, ibinigay niya, iginibap niya. Yung mga attachments niya na inaakala niyang makakapagdulot ng saya sa kanya, lahat yun tinanggal niya. Kasi yun yung makakapagbigay ng liwanag. Talagang nagliwanag sa paligid. Biruin niyo yun, no? Yung inaakala ni San Francisco na makakapagpasaya sa kanya, yun pala, na kapag tinanggal niya, yun ang mas magpapalinaw ng kanyang isipan para makasunod kay Kristo na tinatawag siya. Kaya ginulat niya, no? Ginulat niya lahat. Kasi ultimong damit niya, nang hingi ng tatay niya kasi ayaw siyang payagan, pero hiningi ng tatay, pati ang suot mo, akin yan. Pero dahil mas pinili niya sumunod sa Diyos, kaya hinubad niya ang lahat. As in, literal, hubad na siya nang umalis doon sa lugar nila. Pero malinaw sa kanya, masaya siya, malaya na siya. Malaya siya sa mga, malaya siya sa mga material na bagay o kaya mga makamundong bagay. Kaya tingnan ninyo, no? Isipin nyo rin, no? Yung inaakala natin nagpapasaya sa atin, yun ang nagiging dahilan ng kalungkutan ng buhay natin. Si Apong Pilar, ang mahal na Birhen Maria, tinawag din ng Diyos. Nung tinawag siya, ang tugon lang niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong wika. Kung tutusin, si Maria may sariling plano na sa buhay. Ikakasal na nga yan, di ba? May plano na siya. Pero tinawag siya ng Diyos, ipinaalam sa kanya ang plano ng Diyos para sa kanya. Tandaan niyo po, mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa plano ng tao. Hindi po masama na mangarap, hindi masamang magplano, pero dapat lagi rin tayong bukas sa panawagan ng Diyos na sumunod sa kanyang plano. Magugulat ka talagang, gugulatin tayo ng Diyos kung matututo tayong tumugon sa kanyang panawagan. Iba sa inyo, hindi ko alam, no? Yung plano mag-abroad, plano na makagraduate, kung ano man yan, tuloy mo lang yan. Pero kapag isang araw, narinig mo ang tawag ng Diyos, hilingin mo na magkaroon ka ng lakas ng loob. Katulad ni San Francisco na Assisi, katulad ni Apong Pilar, na hindi na nag-atubili. Lord, kung ito ang plano mo, kung ito ang gusto mo, yan ang masusunod. Kaya nga, alipin lang tayo. Susunod lang tayo. Hindi ang Diyos ang pasusunurin natin sa gusto natin, kundi tayo ang susunod sa Kanya. Yan ang mga halimbawa na binibigay sa atin ngayong araw na ito. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matuto kang sumunod. Baka kasi mamaya, tingnan nyo rin, no? Baka ipinipilit mo lang talaga yung gusto mo. Pero kailangan mo din tanong, Lord, ito ba ang gusto mo? Baka kasi pinipilit natin yung atin eh. Malalaman mo rin naman yan eh. Kapag pinipilit mo yung iyo, hindi ka nagiging masaya. Na may mga pagkakataong kahit nakuha mo na yung gusto mo na inaakala mong ibinigay na ng Diyos sa iyo, pero hindi mo nakukuhang maging masaya, hindi mo nakukuhang maging kontento, baka hindi yan talaga yung plano ng Diyos sa iyo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may mas magandang plano ang Diyos sa iyo.
Kaya sana po, no, sa pagdiriwang natin ng kapistahan, no, ng mahal na Birhen ng Del Pilar, sana po talagang pag lumalapit tayo sa Poong Nazareno, no, kay Jesus, kapag tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia, talagang katulad niya, masabi natin, Lord, alipin mo lang ako, turuan mo akong sumunod sa iyo. Amen?